Sinong gagawin mong halimaw? Yung siguradong walang kalaban-laban ng anak mo. Hindi mo magagawa sa akin to. Hindi mo ako magagawang halimaw. Hindi ako papayag. Mabuti, mabilis gumaling ang mga sugat mo. Ano pong silbi? Sigurado ko bang wala ka ng kapangyarihan? Sa mga kamay ko nang gagaling ang mga kapangyarihan ko. At least buhay ka pa. Pwede ka pang magbago ng buhay. Sa kulungan. Mrs. White, Hindi ikaw, mahal ko. Dahil alam kong mahina ka. Kung ganon, sino? Ang pinakamalakas na makakalaban nila, Stickman. Ako. Magdadalawang linggo na, wala pong balita tungkol kay Jared Evelyn. Posible kayang umalis na siya sa Earth at bumalik na siya sa pinanggalingan niya. Yan yung mga puro-puro ngayon. Hindi pwede. Hindi kita papayagan, Jared. Basta, may bisita ka. Ayun. Hindi ko siya kilala. Hello po, Miss White. Maabala ko lang sana po kayo sandali. Ako po si Maya Salvador. Ako po yung host ng bagong magazine show ng ABS-CBN. Kayo po yung napiling guest para sa pilot episode namin. Intervene ko lang po sana kayo tungkol sa story niyo. Tama-tama, ikwento mong paano ka tinalo ni Lastikman. Tama na, Jared. Tanggapin mo na lang na hindi natin ito mababago. Tanggapin mo na lang na anak ko si Miguel. Tatanggapin mo ba ako sa kabila ng lahat? Mas tama pala ang desisyon ko na patay ng anak mo. Para lang matanggap mo ako ulit. Tulad sa pagtanggap mo sa akin noon. Nung nalaman mo wala na siya sa buhay mo. Sila ni Roy. Saan ba ako nagkamali? Dahil ba sa pagmamahal ko sa mga anak ko? O dahil ba sa sobrang taas ng pagtingin ko sa sarili ko? Ang napili ko pang taong hahangaan napairal ko ang utak ko at hindi ang puso ko. Oo, inaamin ko.
Nahulog ang loob ko kay Jared. He had the brain and the power that I thought was perfect for me. Miss White, na-touch naman po ako sa lahat ng sinabi niyo. Well, naintindihan ko po kayo kasi lahat naman po tayo, lahat naman ng tao sa mundo, nagmamahal po. Kaya lahat kayang gawin para lang mapaligaya yung minamahal nila. Pero, Miss White, mabalik nga po tayo dun sa sinasabi niyong nagawa niyo ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal niyo sa mga anak niyo. Bakit ho? Ano ho bang kinalaman ng mga anak niyo kay Lastic Man? May kinalaman po ba sila? Wala. Wala silang kinalaman kay Lastic Man. Marami akong kasalanan sa'yo, di ba? Kaya patayin mo na ako. Hindi ako magpaparusa sa inyo, Mama Yesa. Mananagot kayo sa batas at sa mga tao. At mabubuhay kayo na lahat ng tao galit sa inyo dahil sa mga pinagagawa niyo. Walang makakaalam ng tunay mong pagkatao, Lastic Man. Itatago kong sikreto mo hanggang hukay. Ito na lang mabibigay kong kabayaran sa hindi mong pagpatay sa akin. Salamat. Panginoon ko, tulungan niyo sana ako ni Tatay Royan. Bigyan niyo po ako ng lakas para hindi sumuko. Sana iparamdam niyo sa akin kung nandito pang nanay ko sa daigdig.
Mga kababayan, may nasusunod na isang plantation sa Ilocos sa TAM. Kasi mo na, may isang update. May isang fishing village sa Ilocos na nilamon ng isang tsunami. At isa pang update na may isang coastal bridge sa Zambales na nilamon din ng isang tsunami. Na hindi pa nagka-girlfriend, magugunaw naman. Dalhin niyo na sa operating room. Bilis. Sige na, miss. Pumunta na kayo doon. Sige, bilis. Ano kasi yun? Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Baka may kinalaman si Jared Evelyn dito. Di ba mga alimaw lang ang kayang gawin ng alien na yun? Hindi niya kayang gumawa ng mga dilubyo? Malay mo, ngayon. Mga kapamilya, Plastic man. tayo ngayon sa lalawigan ng Marami. Trilyon. Dok, tignan niyo na sa TV. Makikita ang mga labi ng naganap po naman. Sa pagkampi nyo kay Elastic Man, ito ang umpisa ng paghihiganti ko sa inyong lahat. Meron po kami isang special announcement mula kay Lastic Man. Lastic Man, pasok. Magtulungan po tayo para po matukoy natin kung saan nagtatago si Jared Evelyn na ngayon po ay tinatawag niya ang sarili niyang si Elemento. Para matigil rin po ang dilubyo na nangyayari sa atin ngayon. Para po mapigilan ko siya. At kung alam niyo po kung saan nananatili si Jared Evelyn at kung may napapansin po kayong kahina-hinala sa inyong paligid, tumawag lang po kayo sa stasyon na to at pupuntahan ko po kayo. Salamat po. Guard, Ano? pwede makitawag? Ano, para tawagan si Jared Evelyn? Para warningan siya? Hindi. Hindi. Si Lastic Man ang gusto ko makausap. Salamat nagpunta ka, Lastic Man. Pinapatawag niya raw ako. Tungkol kay Jared. Maupo ka. May suspecha ako kung saan posibleng nagtatago si Jared. I'm just curious. Why did you acquire a property in the mountains of Quezon? Wala pang daanan dun and it's still under development. Why, paano mo nalaman? Kaibigan kang broker mo. Well, gusto ko kasi balang araw doon ko itatayo yung palasyo. You're so old-fashioned. Malapit kasi sa puso ko yung lugar na yun. Wow, hindi ko akalain na may pagka-sentimental ka pala. Sa bulubundukin ng Quezon. Oo. Posibleng nandun siya. Salamat po sa tulong niyo, Ma'am Heyesa. Salamat din, Lastic Man.
ito ang lugar na sinasabi ni Ma'am Ayesa na posibleng pinagtataguan ni Jared. Miguel, anak! Hindi ka habang buhay makapagtago sa akin, Jared. Mahahanap at mahanap din kita. Kahit magpalit-palit ka pa ng pangalan. Miguel, anak! Oo naman, Nay. Kahit saan ka pa magpunta at kahit magpalit-palit ka pa ng mukha, Akala ko hindi na kita makikita. akala ko rin, Nay. Kaya na, kailangan nating malis. Saan kayo pupunta? Kahit saan, basta malayo sa'yo. Sa tingin mo ba may pupuntahan ka pa na hindi kita mahahabol? Lalo na ngayon. Nasa akin ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo mo at mundo ko. Kaya akin na si Cynthia. Hindi mo na maagawa nanay ko, Jared. Elemento, Lastic Man. Elemento. Kahit nasa iyo pa lahat ng kapangyarihan, Jared, hindi mo na ako makukuha sa anak ko. Mamamatay muna ako. Alam mo, hindi kita hayang mamatay, Cynthia. Kahit gusto mo nang mamatay, hindi kita papayagan. Pero papatayin ko yung anak mo. Nay, tara! Nay, takbo!